Rich pala. Call Attorney Salviejo. I need to talk to him. Kailangan ko siyang kausapin tungkol kay Geraldine at idedemanda ko yung babaeng yun para magtanda. Sabihin mo, mag-isip siya ng kahit na anong kaso, basta mademanda lang yung babaeng yun. Mas nakakatakot yung mga taong katulad niya. Kaysa to sa mga taong baliw, sa mga taong galit, sa mga taong gustong gumanti. Kasi yung mga taong desperada, gagawin ng lahat para lang makuha yung gusto nila. Paano ko naman po kayo mga kasama ko din ako ni Crisel yung katawan ko? Kinatuwa ko naman kayo babae yan! Kung sino ka mang espiritu ka, bakit mo ako ginugulo? Siya na lang yung nagpaparamdam, hindi na si Black Lady. Natakot yata simula nung dinasala namin siya simula nung nakuha ko tong proteksyon. Kung gusto mo talagang mabago yung katawan mo, paghiwalayin mo yung kambal. Mas madali mong mababago yung katawan mo kung hindi sila magkasama. Huwag ka na lumaban pa! Lalo na ngayon na lang kung nagkahit na lang ang paraan para masaktan at mahawakan kita! Overstay ka na sa katawan ko, kaya pwede ba umalis ka na, Crisel? Pumatay ka na! Crisel? 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 Crisel, sige, Crisel! Buksan mo yung pinto! Ay, Crisel, buksan mo! Crisel! Umisit ka! Pumatay ka na, Crisel! Crisel! Pumatay ka na! Buksan mo yung pintuan! Kaya? Nadala ka ulit sa mga dalaga, boy? Opo eh. Andiyan na po ba sila? Oo, nandiyan. Sige. Saan? Crisel, buksan mo yung pintuan! Crisel! Crisel, ano nangyayari dyan? Crisel, buksan mo! Saan? Diyan, meron? Diyan, kasi Crisel, nasa mga nangyayari! Ayaw mo buksan ng pintuan! Kami dyan. Crisel, hindi ko masaya yung katawan na yan. Kaya break mo na yan sa akin! Pwede ba? Umalis ka na! Umatay ka na! Crisel! Hindi! Wag! Teka! Teka, pagtamaan sa loob! Crisel, tabi dyan. Hindi naman bumigay ka na. Pero alam ko na nasa katawan pa rin kita. Kaya pwede ba umalis ka na? Hello, Alan? Oh, bakit? Hello, Geraldine. Nasaan ka? Kailangan natin mag-usap. Nandito ako sa juice bar. Bakit? Ano yung pag-uusapan natin? Mamaya ko na lang sasabihin sa'yo pag nagkita na tayo. O sige. Pero Alan, gusto ko talaga malaman kung tungkol saan yung pag-uusapan natin. Parang kinakabahan ako eh. Tungkol ito kay Maricar. O sige, hintayin na lang kita dito. Madam Friend! Madam Friend! Yes. Madam Friend! Ayan na. Andito na yung pinabili mong insenso. Ilagay mo na lang muna sa kwarto ko, ha? Teka na, Mamaya ako naasikasuhin. May lakad ako. Madam Friend, posturang-postura ka. Saan ang lakad? Pupunta ako kay Geraldine. Kailangan ko makita si Cheska. At ngayon, hindi pwedeng hindi ko siya makikita. Ay, gusto mo samahan kita? Hindi na, dito ka na lang. Pwede Sige. naman. Bye! Good luck, Madam Friend! Umalis ka dito! Crisel? Crisel? Ano po nangyayari dito? Kuya, huwag niyo nang alamin. Sige, doon na kayo sa labas. Ano nangyari sa'yo, ha? Crisel, si Jessica. Wala na siya. Nagproteksyon na tayo ng Diyos. Ayaw pa rin talaga nila tayong tigilan. Sige po, hindi yung katawan na to. Hindi ko bibigay sa kanya to. Ayoko mapalayo sa inyong dalawa ni Nanay. Kasi huwag kang mag-alala kasi ako ayaw ko rin. Pero hindi ko alam kung paano natin mapapatahimik yung kaluluwa ni Cheska. Si Sir Sander, baka mapilit natin siyang bigyan ng protection si Crisel. Hindi.
Hindi niya mabibigyan ng proteksyon yung kapatid ko dahil ayaw niyong gumagamit si Crisel ng ibang katawan. Dalhin niyo ako sa simbahan, Crisan. Susubukan ko ulit pumasok at humingi ng tulong sa Diyos. Pwede niyo ba akong samahan? Ang ibig mong sabihin, kapag napatunayan ni Maricar na anak nga niya si Cheska, pwede niya akong kasuhan? Ididemanda niya ako? Yes, Geraldine. Pero mababa lang naman daw ang bill ng kaso. Yun nga lang, talagang hahasilan kung magkaroon pa ng kaso. Pero hindi titigil si Maricar. Alam mo naman yun eh. Ang gagawin natin, Alan? Hindi ko naman pwedeng basta-basta lang isuko yung anak natin. Pero may pag-asa pa, Geraldine. Nasa tamang edad na si Cheska. I mean, si Crisel. Pagka nagkainitan na talaga kayo ni Maricar, kailangan na niyang mamili kung kanino siya sasama. And I am sure, tayo ang pipiliin ni Crisel. Sigurado ako ron sa atin siya sasama. At kapag mangyari yun, mas lalo siyang magagalit. May pera siya. In fact, mas mayaman siya kaysa sa atin. At maimpluwensya siyang tao. Hindi siya titigil hanggat di na nakukuha yung inaakala niyang anak niya sa atin. Ma'am, bakit nandito na naman po kayo? Alam niyo naman po na hindi na kayo pwede dito. Para sa inyo yan. Paghatian niyo na lang. Sabihin niyo lang sa akin kung anong unit sila Geraldine. Tapos hayaan niyo lang ako makaakyat. O, eto pa. Sa inyo ng lahat. Ma'am, pasensya na ako pero bawal ito eh. Sir, malaking halaga yan. Kahit libutin niyo pa ang buong Pilipinas, hindi niyo mapupulot ang ganyang halaga. Gusto ko lang naman ho talaga makita yung anak ko. Ma'am, pasensya na ako talaga. Hindi po namin matatanggap. Ma'am Maricar? Ma'am. Diego. Gusto po kayo? Paayos naman. Hindi ba siya yung babaeng nasa magazine? Cheska? Cheska, anak. Ano na naman yung ini-emote-emote mo? I feel lucky. Hindi ko nabawi yung katawan mo kay Crisel. Lakini ko lang ba yung lakas ko? Sobrang hina ko pa. Kaya please, can you tell me kung paano maging kasing lakas mo? Para matalo ko na yung magkakambal na yun, para magawa ko na yung mga gusto ko. Para mabawi ko na yung katawan ko. Please, Black Lady. Gusto kong maging kasing lakas mo. Ma'am, sorry po. Bakit ho? Alam mo, ang tagal-tagal ko hinintay ng panahon na to. Ang tagal-tagal kong pinangarap na mayakap ka. Hindi ako makapaniwala na nandito ka sa harap ko. Dalagang-dalaga ka na. Ang ganda-ganda mo. Diyos ko, sobrang daming nasayang na panahon na hindi kita nakasama. Anak, ano nangyari sa mukha mo? Na paano ka? Pasensya na po, ma'am, pero
Hindi ko kayo yung nanay ko. Hindi niyo po ako anak. Alam ko mahirap paniwalaan. Siguro nabibigla ka pa. Pero ako talagang tunay mong ina. Excuse me lang ho. Ma'am, nagkakamali ho kayo kasi kapatid ko ho siya. Ang pangalan po ng mga magulang namin ay Geraldine at Alan. Maricar, totoo po yun kasi magkakababata po kami. Iha, baka totoo lang sila ang tunay mong magulang. Pero si Cheska, anak ko siya. Nagkakamali ho kayo. Hindi ho kayo ang nanay ko at hindi niyo rin ho ako anak. Kaya pwede ho patigilin ho kami dalawa ng kapatid ko. Cheska, maniwala ka sa akin. Yung totoo mong pangalan... Wala ho akong pakialam. Kayo yung nanay ko. Hindi niyo nga po ako anak. Kaya pwede ko ba aral ka sa Cheska, please? Sanggol ka palang nawalay ka sa akin. Iniwan kita sa kaibigan ko. Akala niya hindi na ako babalik kaya iniwan ka sa sampunan. Nagkataon nandun si Raymond. Si Raymond, asawa ni Geraldine. Kinuha ka niya. Tapos inangkin ka nila. Pinalabas nila na tunay ka nilang anak. Ma'am, kahit ano mong sabihin niyo, hindi po ako yung anak niyo. Ako, mami mo, nanggaling ka sa akin, anak. Sana. Ma'am, hindi ko. Sorry po, ma'am. Pero hindi ko talaga. Cheska? Ikaw na naman. Pwede ba? Layuan mo ang mga anak ko. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko kasama ang anak ko. Naiintindihan kita. Mahirap nga naman maging palaboy na kaluluwa. Nakakapagod. Hindi masaya. Yung wala kang kontrol sa sarili mong katawan. Tapos nagpapasasa yung iba. Pero madali lang namang maging kagaya kung malakas. Pero hindi to basta-basta ibibigay sa'yo. Lalo sirang-sira ka na sa akin. Hindi na magpapaulit sa krisan na yan. Kahit ano mang mangyari, hindi na ako maawa sa kanila dalawa ni Crisel. So please help me, Black Lady. Patunayan mo muna yung sarili mo. Kapag nakita kong tunay kang disipulo ng mga katulad ko, kapag mas masama ka na, maaari kong ipagkaloob sa iyo yung kahilingan mo. So make me happy. Make me proud, Cheska. And maybe I will help you. Excuse me? And you are? Ako si Maricar, ang tunay na ina ni Cheska. Ikaw, sino ka? Ma'am, siya po yung tatay ni Crisel. Pero si Raymond... Hindi ba't si Raymond ang asawa mo, Geraldine? Pwede ba? Huwag mo nang pakialaman ng buhay ko. At lalong-lalo huwag mong pakialaman ng buhay ng mga anak ko. Kaya pwede ba, umalis ka na. Bitawan mo ako, Diego. Guard, please, paki-escorta na siya palabas, please. Hindi pa tayo tapos. Ako nang bahala dito. Ipaglalaban ko yung karapatan ko kay Cheska! Ako nang bahala dito. Hindi ako papayag na ang kanin yung sarili kong tuba! Nagkakausap tayo ng pera pang pauwi ko, anak ko! Ano si Cheska? Kumalman po kayo, ma'am. Sige na, ako nang bahala dito. I'm sorry. I'm so sorry.
Sorry, Diego. Tanyo po ako dito. Gamitin niyo. Salamat. Salamat. Bantayan nyo na maigi yung pamilya ko, ha? Sigurado ako, babalik yung babaeng yan dito. Baka mamaya makalusot na naman sa inyo. Yes, sir. Nay, totoo ho ba na si Miss Maricar ho yung totoong nanay ni Cheska? Hindi ko alam. Wala naman siyang pinapakitang katibayan sa akin eh. Puro lang naman siya salita. Kaya hindi ko alam. Sa totoo lang, nagulat din po ako na malaman na kayo po yung tunay na nanay ni Cheska. Pero alam mong hindi siya tunay na anak nila Geraldine. Tama ba ako? Hindi mo na kailangan sagutin. Nababasa ko naman sa mukha mo yung sagot. Sabi mo nga, kababata mo siya. Ako talaga ang totoong ina ni Cheska. At yung walang yung Geraldine na yun, inaangkin ng tunay kong anak. Ma'am, naiintindihan ko naman po kasi kung bakit. Anak niya rin po kasi talaga si Cheska. Pero Nay, paano po kung totoo yun? Nay, kilala niyo si Sir Raymond. Alam niyo po kung anong nangyari. Nay, paano kung bawiin niya ako? Hindi naman si Cheska yung nasa loob ng katawan na to. Kung totoo nga yung sinasabi niya, hinding-hindi ka niya makukuha sa akin. Dahil hindi ikaw si Cheska. Ikaw si Crisel. Naiintindihan ko rin naman na siya nagpalaki kay Cheska kaya hindi niya mabitawan. Pero Diego, hindi niya pwedeng angkinin yung anak ko. Sana naman ilagay naman niya yung sarili niya sa kalagayan ko. Panigurado naman po naiintindihan din kayo ni Ma'am Geraldine. Ma'am, marami lang talaga mga bagay na mahirap ipaliwanag. Saka ayoko nang kumampi kung kanino man. Basta masasabi ko, hindi masamang tao si Ma'am Geraldine. Mabait po siya. Diego, nasan ang bait doon kung inaangkin nila ang anak ko? Kung katulad ka rin nila, nabibilugin lang ang ulo ko, pasensya na, pero baka hindi na rin kita kausapin kung kakampihan mo lang sila. Ma'am. Yan po sa ganun, Ma'am. Pero Nay, natatakot pa rin po ako eh. Paano po kung gumawa po siya ng paraan para makuha ako? Nay, natatakot ho ako. Ayoko ho. Crisel, dadaan muna siya sa akin. Hindi kami papayag ng mami mo na sirain ang babaeng yan ang pamilya natin. Ma'am Maricar, pasensya na po kayo, Kahit gusto ko po kayong tulungan, wala po talaga akong magagawa. Diego, sabi mo kanina kababata mo si Cheska. Kamusta yung anak ko? Okay naman po siya, Ma'am Maricar. Sobrang malapit po sila sa isa't isa ni Crisan. Sa totoo nga po, si Crisan yung mabuting impluwensya kay Cheska. Sa katunayan nga po niyan, gumagawa ng mabuti si Cheska dahil kay Crisan. Pero Ma'am Maricar, sinasabi ko po ulit sa inyo na ayoko po talagang kumampi kahit kanino. Kasi kung tunay niyo po talagang anak si Cheska, iniisip ko rin po si Crisan. Kasi paniguradong malulungkot po siya kapag nawala siya sa kapatid niya. Diego, hindi na para isipin ko pa ang damdamin ng ibang tao. Basta gagawin ko ang dapat kong gawin para mabawi ang anak ko. Mauna na ako sa'yo. Diego, yung babaeng yun. Si Ma'am Maricar, umalis na ba siya? Oo, umalis na siya. Pero tungkol di sa kanya, sasabihin ko sana. Kasi nagigilty ako kasi
Ako yung dahilan kung ba't niya kayo natuntun. Naalala mo nung sinabi kong nag-sponsor siya ng event sa hospital? Yung araw na yun, tinanong niya yung tungkol sa inyo, kung anong address niyo. Hindi ko na rin naman sinabi kay nanay na ikaw yung nagsabi sa kanya kung nasan kami. Pasensya nga, Crisan. Hindi ko kasi alam na siya pala yung tunay na nanay ni Cheska. Tingin mo ba totoo? Wala naman sigurong dahilan para magpanggap siya, di ba? Sa Crisan, kilala siyang tao. Anong dahilan niya para sirain yung pangalan niya kung nagsisinungaling man siya? Kaya, Crisan, baka siya talaga yung nanay ni Cheska. Pero paano yun? Kung siya nga, Crisan, edi may karapatan pa rin siya kay Cheska. Pero patay na si Cheska. Patay na si Cheska. Crisan, ang sabi niyo, andyan pa yung kaluluwa niya. Kasi alam kong komplikado yung mga bagay. Kaya mahirap magdesisyon. Kaya ayaw ko na rin masyadong makialam kasi wala naman ako sa posisyon niyo, di ba? Pero lagi mong tatandaan, kung kailangan mo ng kausap, kung kailangan mo ng karamay, nandito lang ako. Salamat. Mauna na ako, Crisan. Finally, dinala ko na din ang konsensya mo. You finally decided na ibalik na ako sa katawan ko. So I can be with my real mom na. Jessica, magmali yung sitwasyon ngayon. At una-una, hindi natin alam kung siya nga yung totoo mong nanay. Siya ang totoong nanay, Crisan. I'm sure of that. Kaya pwede ba ibalik niyo na ako sa katawan ko? At ibalik niyo na ako sa kanya. Dahil alam ko na siya totoo niya akong mamahalin. Hindi ka tulad ng nanay mo. Jessica, matagal ka na patay. Crisan, buhay na buhay ako. Andito ako. Ang kapatid mo na matagal na patay, Crisan. Crisan, siya dapat na sa makabilang buhay, hindi ako. Jessica. Jessica, mi, Crisan. Akala ko ikaw yung mabait. Akala ko ikaw yung nakakaintindi. Pero pare-parehas pala kayo masasama. Kung hindi naman pala kita magagamit, kailan mo marang mamatay. Hindi! You don't do that to me. Jessica, ano ba sabi natin? Wala ka ng Jessica! Jessica, tama na! Ano ba? Jessica, tama na! Si Jessica, hindi sinubukan niya ako, pati sinubukan niya ako saktan. Anak, ano bang pinagsasabi mo? Anong Cheska? Sige, Crisan. Sabihin niyo ng sekreto niyo na andito ka, di ko pinapatahimik. Crisan, huwag. Huwag. Teka, ano ba talaga nangyayari sa inyo? Ano to? Meron ba kayo tinatago sa amin, ha? Tama na! Tigilan mo na yung kapatid ko! Michelle! Pwede na pwede na kayo sabihin totoo. Kailangan natin mag-usap. Bakit hindi niyo kagad sinabi sa amin yung totoo, ha? Nakabalik na pala si Cheska. Wala man lang akong kamuwang-muwang. Wala akong kaalam-alam. Bakit kayo
sa amin. At ang dami na pala niyang nagawang masama sa inyo. Paano kung mas malala pa yung ginawa niya sa inyo? Hindi natin alam kung anong kaya niyang gawin. Ayaw lang naman ho namin madagdagan pa yung iniisip niyo. Kaya hinintay niyong lumaki ng ganito. Tsaka niyo sinabi sa amin. Akala ko kasi namin kaya na namin si Jessica. Akala ko matitigilan niya na kami. Akala ko namin matatahimik na siya. Pero sana sinabi niyo sa amin. Para kung nalaman namin, natulungan namin kayo kaagad. Crisel, ayokong naglilihim kayong dalawa sa amin ng tatay niyo, ha? Lalong-lalo na yung ganitong klaseng problema, dapat sinasabi niyo kaagad sa amin. Teka, ano bang sinabi niya sa inyo? Bakit daw siya nagbalik? Sagutin niyo ang tatay niyo. Bakit nagmumulto si Cheska? Dahil kasi gusto niyang mabuhay ulit. Galit siya sa amin. Sa atin, Nay. Kasi ginagamit natin yung katawan niya para kay Crisel. Dahil gusto niya bawiin yung buhay niya. Si Jessica. Alam ba ni Cheska na... Alam ba ni Cheska na may nagkiklaim sa kanya na siya yung tunay niyang ina? Opo. Anong sabi niya? Gusto raw niya makasama yung nanay niya. Pero hindi na ko pwede yun. Ako na yung nasa katawan niya sa akin. Nahuto na ako na po yun nandito. Siya na yung kaluluwa ngayon. Kailangan siya na yung bumalik sa mundo ng mga kaluluwa. Kailangan na ho niya manahimik. Ayoko na yun nandito. Sabi mo sa akin noon na hindi tama na ipagamit kay Crisel yung katawan ni Cheska. Pero ngayon, bumalik na si Cheska. At siya ang mas may karapatan dahil katawan niya yun. At kung si Maricar nga, yung tunay niyang nanay. Paano natin siya mababawi ngayon? Wala na akong choice kundi labanan yung Geraldine na yun. Kailangan kong mabawi yung anak ko. Pero nakakakonsensya ko kasi. Dahil nakukonsensya ko na may tinitiis tayong nanay. Tama nga yung mga hinala ko. Na gusto mong isuko ko itong katawan na ito sa totoong nanay ni Cheska! Mag-aaway yung kambal. Magandang chance para makasingit ako kay Crisel.